Mainit ang araw nang tumapak sa maalikabok na lupa ng San Jeronimo ang sapatos ng 18 taong gulang na binata. Kasama ang ina at 2 kapatid ay bumisita sila sa bahay ng matagal nang hindi nakikitang kamag-anak sa probinsya. Suot ang puting kamiseta at maong ay tahimik lang na nakamasid sa paligid si Jose. Galing sila sa Maynila at pansamantalang magbabakasyon sa probinsya habang wala pa ang pasukan. Jose! Lapit ka rito, iho! Tawag ng matandang lalaki na noon ay nasa biranda. Siya si Mang Ruben, ang kapatid ng yumaong ama ni Jose. Matikas pa rin ito kahit may uban na ang buhok. Nang makalapit si Jose ay niyakap siya ng tiyuhin. Parang kailan lang, ang liit-liit mo pa. Ngayon, binatang-binata ka na. At kamukhang-kamukha ka ng yumaong ama. Uwi ka ni Mang Ruben. Sa isang sulok naman ng bakuran ay may isang dalagang nagdidilig ng mga halaman. Mapapansin agad ang morenang balat at maamo nitong muka. Napalingon ang dalaga sa mga dumating na panauhin. Elena! Halika dito, iha! At nang makilala mo naman ang iyong mga pinsan at tiya. Sigaw na pagtawag ni Mang Ruben sa anak na dalaga. Tumingin si Jose sa dalaga at agad siyang napatigil. Iba ang naging tibok ng kanyang dibdib nang ngumiti ito. Parang may musika sa pagdaan ng hangin. At sa halip na maramdaman ang dugo ng pagiging kamag-anak, ay tila ibang init ang dumaan sa kanyang katawan. Kumusta ka, Jose? Bati ni Elena, sabay abot ng kanyang kamay. Kumusta rin? Mahinang tugon ni Jose habang nakatitig sa kanyang pinsan. Sanay si Jose sa buhay lungsod. Sanay siya sa maingay na paligid. Ang palaging may kuryente at laging may tubig sa gripo. Pero sa San Jeronimo ay iba. Wala silang gripo. Kailangan nilang mag-igib ng tubig sa poso. Walang mapanoorang telebisyon at napakatahimik ng paligid. Pero hindi ito ramdam ng binata dahil kay Elena. Hindi ka ba napapagod, Jose? Tanong ni Elena habang nagbubuhat sila ng timba mula sa poso. Hindi, basta ikaw ang kasama ko. Sagot naman ni Jose sa pinsan. Nagkatinginan sila. Sandali lang yun, pero sapat na para gumapang ang init sa pagitan nila. Teka, ilang taong ka na ba ulit? 17, ikaw? 18. Uy, sakto. Wala tayong agwat. Sabay silang tumawa. Ngunit sa likod ng tawanan ay unti-unting tumitibok ang isang damdaming hindi nila maintindihan. Isang gabi ay nawalan ng kuryente sa baryo at ang baryo ay tila nalunod sa dilim. Ngunit sa gitna ng kadiliman ay may liwanag pa rin, ang apoy sa loob ng kanilang dibdib. Sa ilalim ng punong mangga ay lihim silang nagtagpo. Sa pagitan ng mga galaw ng dahon at ihip ng malamig na hangin, ay naglapat ang kanilang mga labi. Magpinsan tayo, Jose. Nanginginig na bulong ni Elena. Pero hindi kita kayang layuan, Elena. Hindi ko kayang pigilan. Tugon ni Jose. At sa gabing iyon, pinili nilang itapon ang katotohanan. Sa halip ay sinamba nila ang kanilang mga damdamin. Isinuko ang sarili sa init ng pagnanasa. Sa dilim ng gabi, hindi dugo ang nanaig, kundi ang pagkasabik at doon nag-ugat ang isang lihim na magpapabago sa kanilang buhay. Mabilis na lumipas ang isang buwan at may napapansin na kakaiba si Elena sa kanyang sarili. Hindi na siya dinatnan ng buwanang dalaw at hindi naman niya ito inilihim kay Jose. Jose, buntis yata ako. Ano? Paano mo nasabi? Madalas akong mahilo at nasusuka, saka hindi na ako nagkaroon. Anong gagawin natin, Jose? Natatakot ako. Tiyak magagalit ang ating mga magulang. At malaking kahihiyan nito. Huwag muna nating sabihin sa kanila. Sikapin muna nating ilihim. Pero hindi ito maitatago, Jose. Malalaman at malalaman nila ito. Basta, huwag ka munang maingay. Bigyan mo ako ng panahon para makapag-isip. Wika ni Jose na halata ang takot at pagkalito. Isang umaga ay nagulat na lamang si Elena
nang sabihin ng kanyang ama na bumalik na sa Maynila si Jose. Ho? Bakit hindi man lang nagsabi sa akin? Nagbilin naman at pinasasabi ngang kailangan na nilang bumalik ng Maynila at may aasikasuhing importante ang tiya Adela mo. Abay, teka nga, bakit parang namumutla ka? May sakit ka ba? Ho? Wala ho, tay. Sige ho, at kailangan ko pang maglaba sa ilog. Sigurado ka bang wala kang sakit? Oho, itay. Tugon ng dalaga at nagmadali na nga itong umalis sa harap ng ama. Mula noon, hindi na nagparamdam si Jose. Ni sulat ay hindi ito nagpadala kay Elena. Hanggang dumating ang araw na kinakatakutan ni Elena. Mukhang lumalaki yata ang tiyan mo, Elena. Magsabi ka nga ng totoo. Buntis ka ba? Hindi makakibo si Elena. Nanginginig ang kanyang tuhod. Nanatili siyang nakatayo habang nakatungo. Sumagot ka, Elena! Mariing utos ng kanyang ama. Opo, itay. Napasinghap si Mang Ruben at ang hawak nitong posporo at sigarilyo ay bigla na lamang tumilapon sa sahig. Diyos ko! At sino ang ama niyan? Tahimik si Elena. Sabihin mo! Huwag mong sabihing si Jose! At doon, sa unang pagkakataon, ay tuluyang bumagsak ang mga luha ni Elena. Hindi siya sumagot, ngunit sapat na ang kanyang katahimikan upang bumagsak ang langit sa kanilang bahay. Ano ang ginawa mo, Elena? Bakit ka pumatol sa pinsan mo? Malaking kasalanan ito sa mata ng Diyos! Galit na galit si Mang Ruben. Patawarin niyo ako, itay. Hindi po namin sinasadya. Nadala po kami sa tukso. Hindi sinasadya? Anak ng kapatid ko at anak ko. Magpinsan at may anak? Ano na lang ang sasabihin ng mga tao rito? Hindi nakasagot si Elena. Alam niyang hindi lang galit ang nasa tinig ng ama, kundi hiya. Hiya sa baryo, hiya sa lipunan, at hiya sa mga kamag-anak. Hindi nagtagal at kumalat na sa buong San Jeronimo ang balita. Kahit ang mga hindi nila kakilala ay may opinyon. Kahit ang simbahan ay tila umiiwas na sa tingin ng pamilya. Ay nako, yan na nga ba ang sinasabi ko eh. Yung masyadong pagiging malapit ng magpinsan ay may naaamoy akong hindi maganda. Dugo sa dugo? Di ba't kasalanan yan? Sakripisyo at sumpa ang katumbas niyan. Walang kaalam-alam ang mga daldalera na narinig pala ni Mang Ruben ang kanilang pag-uusap. Masakit mang marinig ang katotohanan, ngunit hindi pa rin kayang tiisin ng isang ama ang panglalait ng ibang tao sa kanyang anak. Hoy, kayong mga tsismosa, at tupagin yung paunlarin ang buhay nyo. Huwag buhay ng may buhay ang binabantayan nyo, mga tsismosang salot! Aba, Mang Ruben, hindi chismis ang pinag-uusapan namin. Totoo ang lahat ng usapan namin dito. Huwag nga kayong magagalit dyan. Totoo man o hindi, wala kayong karapatang laitin ang anak ko. Bakit malinis ba ang pamilya nyo? Parang hindi ko alam ang likaw ng mga bituka nyo. Ay naku mare, tara na nga. At baka madamay lang tayo sa kamalasan nila. Dumating ang 9 na buwan at sumapit na ang panganganak ni Elena. Sa isang gabing malakas ang buhos ng ulan, habang nangangalampag ang bubong ng luma nilang bahay, ay narinig ang unang iyak ng sanggol. Nanginginig ang mga kamay ng hilot. Wala ni isa sa loob ng silid ang nakangiti. Si Elena na may nanlalambot sa pagod at tila natulala sa hawak niyang sanggol. Hindi ito ang inaasahan niya. Hindi ito ang sanggol na pinangarap niyang yakapin. Itay, may kapansanan ba ang anak ko? Tanong ni Elena na nanginginig ang boses. Tahimik lamang si Mang Ruben. Nakatingin lang siya sa kanyang apo. Ang sanggol ay may kulubot na balat at ang likod ay liko. Tila isang umbok na sumira sa likas na hulma ng katawan. Tumingin muna kay Mang Ruben ang hilot bago ito nagsalita. Hindi namin masasabi kung ito ba'y kapansanan o bunga ng isang sumpa ng kasalanan, iha. Sagot ng matandang hilot.
Habang lumilipas ang mga linggo, ay lalong lumalalim ang mga bulungan sa buong baryo. Anak ng magpinsang makasalanan, tignan mo nga at inilabas na ang kasalanan nila. Ay Diyos ko, may batang kuba. Tignan nyo ang kanyang muka, parang hindi gawa ng Diyos. Hindi kaya may lahi silang maligno? Kahit ang simbahan ay tila tumalikod, ang pari ay hindi na pumayag na binyagan ang sanggol. Dahilan upang mailibing sa katahimikan ang pag-asang tanggapin ng lipunan ang anak ni Elena. Sa gabi ay umiiyak si Elena habang yakap ang anak, hindi dahil sa itsura nito, kundi dahil sa panghuhusga ng mundo. Isang araw ay bigla na lang pinaghanda ni Mang Ruben ang mag-ina. Elena, maghanda kayo ng anak mo at aalis na tayo sa baryong ito. Ha? Paano ho ang bahay, Tay? Nabenta ko na ang bahay at lupa. Gagamitin nating panimula sa lilipatan nating baryo. Sige na, balutin mo na ng kumot ang apo ko para hindi lamigin sa biyahe. Bilisan mo! Oho, Tay. Ang mga huni ng umaga ay tila paalam na awit ng baryo San Jeronimo sa mag-inang Elena. Sa likod ng nagtatayugang puno ng nyog, ay dahan-dahang lumulubog ang anino ng bahay na minsang naging tahanan, ngunit ngayoy naging bilangguan ng alaala. Matapos ang mahabang biyahe sa kariton, narating nila ang isang baryong hindi nabanggit sa kahit anong mapa, ang Sitio Malasugi. Isang tahimik na sitio na napapaligiran ng palayan at bundok at higit sa lahat, walang nakakakilala sa kanila. Dito, Elena, walang tanong-tanong ang mga tao rito. Bawat isa ay may sarili ring dinadala. Wala silang panahon para manghusga. Ani ni Mang Ruben habang ibinababa ang mga gamit sa isang bakanting barong-barong sa gilid ng gubat. Dito binigyan ni Elena ng bagong pangalan ang kanyang anak. Mula ngayon, ikaw na si Samuel. Yan na ang bago mong pangalan. Bagay ba sa kanya, Itay? Nakangiting tanong ni Elena sa ama. Oo naman. Magandang pangalan yan para sa aking apo. Masayang tugon ni Mang Ruben. Sa Sitio Malasugi ay nagtrabaho si Mang Ruben bilang tagaputol ng kahoy. Si Elena naman ay nagtanim ng gulay sa likod bahay. Unti-unti ay naging normal ang kanilang buhay. Sa paglipas ng panahon ay lumaki na si Samuel. Ngunit sa kanyang paglaki, ang naging kakambal niya ay ang panunukso ng mga kapwa bata. Nay, bakit po ganoon ang itsura ko? Bakit po ipinanganak niyo akong pangit? Tanong ni Samuel sa ina, isang araw na umuwi itong umiiyak. Anak, hindi ka pangit. Para kay nanay, ikaw ang pinakagwapong bata sa buong mundo. Saka wala sa pisikal na anyo ang dapat basihan sa ganda ng isang tao, kundi ang magandang kalooban ang siyang mahalagang patunay na ang isang tao ay maganda. Talaga, Nay? Ibig sabihin, mali ang sinasabi nila sa akin? Oo naman. Kaya wag mo nang dibdibin ang mga naririnig mong sinasabi nila. Ha? Magpatuloy kang may magandang kalooban at maging matulungin sa kapwa. Opo, Inay. Tugon ni Samuel, sabay yakap ng mahigpit sa kanyang ina. Isang araw, inutusan ni Elena ang anak na bumili ng bawang at asin sa tindahan. Habang pauwi si Samuel, ilang kabataan ang biglang humarang sa kanyang daan. Hoy, batang kuba, bakit hindi ka natatakot sa bit-bit mong bawang at asin? Bakit ako matatakot at masusunog dito? Gamit ito sa pagluluto. Kasi aswang ka, di ba? Dapat takot ka sa sariwang bawang at sa asin. Pwede bang lubayan nyo na ako? Ayaw ko ng away. Paraanin nyo na ako. Pakiusap. Sige, papadaanin ka na namin. Pero kailangan mo munang maligo ng asin at bawang. Uwi ka ng isa sa mga bata at agad nitong inagaw ang pinamiling bawang at asin ni Samuel. At mabilis nitong ibinuhos iyon kay Samuel.
nang biglang may sumigaw. Hoy! Mga salbahe talaga kayo! Hindi naman kayo inaano niyan ah! Ako ang harapin niyo! Nako, si Dagul na pakialamero! Nandito na naman! Takbo na! Mabilis nang nagtakbuhan ang mga batang nang bubuli kay Samuel. Takot kasi ang mga ito kay Dagul dahil sa malaki ang katawan nito at mas matangkad sa kanila. Ayos ka lang ba, bata? Oo, ayos lang ako. Salamat nga pala at tinulungan mo ako para lubayan ng mga bubuling yon. Wala yun. Mga palaaway talaga ang mga yun eh. Pero duwag naman sa alam nilang lalabanan sila. Siya nga pala, anong pangalan mo? Ako si Samuel. Ikaw, anong pangalan mo? Ako naman si Dagul. Simula ngayon, magkaibigan na tayo ha? Talaga? Pero hindi ka ba nahihiya na ganito ang itsura ng kaibigan mo? Ha, Dagul? Bakit naman ako mahihiya? Upakan ko pa ang manunukso. Tignan ko lang. Tara, ihatid na kita sa inyo para malaman ko naman ang bahay nyo. Paano kaya ang asin at bawang na pinabili ni nanay? Natapon naman na sa lupa. Itong bawang, okay pa. Wika ni Samuel habang pinupulot ang mga butil ng bawang. Walang problema dyan. May pera ako dito. Tara, bumili tayo. Nang makabili na sila ay inihatid ni Dagul pauwi si Samuel. Oh, bakit ngayon ka lang anak? Malapit nang umuwi ang lolo mo. Hindi ko pa naluluto ang ulam at hinihintay ko yung bawang at asin. May umaway po kasi sa akin, Nay. Buti nga lang po, ito dumating si Dagul at ipinagtanggol ako. Siya nga po pala, Nay. Siya ang bago kong kakaibigan, si Dagul. Magandang hapon po. Magandang hapon naman sa iyo, iho. Salamat sa pagtatanggol mo kay Samuel. Wala pong anuman. Sige po, uuwi na rin po ako. Mamaya ka na umuwi, Dagul. Dito ka na kumain. Salamat na lang, Samuel. Pero hindi kasi ako pwedeng abutan ng dilim sa daan. Bakit naman? Kasi sabi ng ilang matatanda dito sa ating sityo, tuwing gabi daw ay may lumalabas na aswang. Kaya bawal lumabas ang mga tao, lalo na ang mga tulad nating mga bata. Tama ba ang narinig ko, Dagul? May aswang ba dito sa ating sityo? Oho, Tita Elena. Kaya hindi na po ako magtatagal. Uuwi na rin po ako. Ay, bigla naman akong kinilabutan. Siya, sige na pala. Umuwi ka na habang may liwanag pa. Iingat ka, Dagul. Salamat, tropa. Sige po, Tita Elena. Nang makaalis na si Dagul, ay masayang nakipagkwentuhan si Samuel sa ina. Alam mo, Nay, ang bait ni Dagul. Saka ang tapang niya. Hindi siya natatakot sa mga batang umaway sa akin. Saka hindi siya nandidiri sa itsura ko. Sabi pa nga niya, papasyal daw siya dito para maglaro po kami. Sabi ko naman sa iyo, di ba? Hindi lahat ng tao ay mapanghusga at salbahe. Dito sa mundo, anak, ay hati ang lahat ng bagay upang balansing umikot ang lahat. Kung may masama, ay mayroon ding mabuti. Makaraan ang ilang oras, ay dumating na si Mang Ruben. Sakto namang nakahain na si Elena ng hapunan at nagsalo-salo na silang kumain. Habang kumakain ay walang tigil at masayang nagkwekwento sa kanyang lolo si Samuel. Natutuwa naman si Mang Ruben sa apo na noon ay inaaksyon pa ang ginawang pagkukwento. Mula nang makilala ni Samuel si Dagul, ay naging mabuti silang magkaibigan. Madalas namamasyal si Dagul sa kanilang bahay at kung minsan ay isinasama ni Dagul si Samuel sa bahay nila. Wala namang problema iyon sa mga magulang ni Dagul dahil mababait din naman ang mga ito. Mabilis nang lumipas ang panahon at sumapit na ang 21 taon ni Samuel. Kahit papaano ay nagkaroon ng konting salo-salo sa kanilang tahanan. Dumalo naman ang pamilya ni Dagul. Masayang-masaya ang binata ng araw na iyon. Ngunit makalipas lamang ang ilang araw,
ay isang balita mula sa matalik na kaibigan ang magpapalungkot sa kanya. Samuel, mukhang matatagalan bago tayo muling magkita. Bakit, Dagul? Doon na kasi ako sa Maynila mag-aaral. Pero huwag kang mag-alala. Pag bakasyon, papasyal ako dito. Nakakalungkot naman. Pero kailangan mo yan eh. Hindi naman pwedeng ako ang maging hadlang sa pagganda ng kinabukasan mo. Basta't huwag mong hahayaang api-apihin ka ng ibang tao dito, Samuel. Ipagtanggol mo din ang sarili mo. Hindi naman masama yun eh. At saka hindi naman yun kasalanan sa Diyos. Oo, Dagul. Huwag kang mag-alala. Basta't mag-aral ka doon ng mabuti. Sa paglayo ng kaibigan ay naging malungkot si Samuel. Wala na ang madalas niyang kasama at kakwentuhan at tagapagtanggol. Hindi doon natapos ang kanyang kalungkutan dahil may mas matindi pang dagok ng pagsubok ang darating sa kanilang buhay. Isang hapon, sa pag-uwi ni Mang Ruben galing trabaho, ay nadatnan niyang nagluluto ng hapunan ang apo. Oh, Ruben, bakit ikaw ang gumagawa niyan? Nasaan ang nanay mo? Naghatid lang po ng labada sa bahay ng amo niya. Kailangan lang daw po kasi yung ibang damit at aalis daw po bukas. Ganun ba? Oh, kumusta naman ang niluluto mo? Mabango ah. Mukhang masarap yan. Ako palo. Mana yata ako sa inyo ni nanay pagdating sa pagluluto. Natapos na sa pagluluto si Samuel ay wala pa rin si Elena. Bakit kaya wala pa ang nanay mo, Samuel? Abay, papadilim na ang paligid. Alam naman niyang delikado ang gabi dito sa sityo. Oo nga po, Lo. Nag-aalala na nga rin po ako. Lalo pang nakaramdam ng pag-aalala ang mag-abuelo nang makaraan pa ang ilang oras ay hindi pa rin umuuwi si Elena. Maya-maya lang ay nakarinig sila ng ingay at malalakas na pagtawag. Mang Ruben! Mang Ruben! Nagkatinginan ang mag-abuelo at agad silang dumungaw sa bintana. Mula sa labas ng bahay ay nakita nila ang ilang kasityo na may bitbit na sulo. Ngunit ang labis na nagpagimbal sa kanila ay ang nakahigang katawan ni Elena. Dilat ang mga mata at may malaking hiwa sa leeg. May marka rin ng baliktad na krus sa noo nito. Hindi na napigilan ni Samuel ang sumigaw at patakbo nitong pinuntahan ang ina habang malakas na umiiyak. Inay ko! Inay ko! Sino ang gumawa sa'yo nito, inay? Anong nangyari sa anak ko? Nakita na lang ho namin ang katawan ni Elena sa gilid ng daan sa may kakahuyan, Mang Ruben. Malakas ho ang kutob namin na kung hindi aswang ang gumawa nito sa kanya, ay maaaring may isang halang ang bituka ang naligaw dito sa ating sityo. Diyos ko, yan na nga ba ang sinasabi ko? Lo, si inay, iniwan na ho tayo ni inay. Nang biglang mapahawak sa dibdib si Mang Ruben at unti-unting nagdilim ang kanyang paningin. Mang Ruben, ayos lang ho ba kayo? Ngunit hindi na nakasagot pa si Mang Ruben at bigla na lamang itong bumagsak sa lupa. Ay Diyos ko, si Mang Ruben, bumagsak. Tulungan natin, hinimitay yata. Paypayan nyo, dali. Lo, ano po ang nangyari sa inyo, Lo? Isang lalaki ang nakapansin sa pangingitim ng labi ng matanda. Agad nitong pinulsuhan sa leeg si Mang Ruben at pinakiramdaman ang hangin nito sa ilong. Wala na si Mang Ruben. Inatake siya. Ano hong ibig niyong sabihin, Kuya? Patay na rin ang Lolo Ruben mo, Samuel. Ano ho? Lolo! 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 Ba't niyo ako iniwan ni inay? Ay kawawa naman siya. Sino na ang makakasama niya ngayon? Lalo pat ganyan ang... Hindi na naituloy ng bakla ang sasabihin nang biglang takpan ng isang lalaki ang bunganga nito at ininguso nito si Samuel. Nagtulong-tulong na ang magkakasityo na asikasuhin ang mga bangkay. Matapos mailibing ang lolo at ina ni Samuel, ay mag-isa na itong namuhay. Lahat ng pwede niyang pagkakitaan ay ginagawa ni Samuel upang mabuhay.
Nagtatanim siya ng gulay at inilalako ang ibang naaaning bunga. Nangangahoy siya upang ibenta. Naghahanap din siya ng mga taong magpapalinis ng bakuran. Sa ganung paraan ay nairaraos ni Samuel ang pang-araw-araw na pamumuhay. Marami ang naaawa sa kanya dahil kahit may kapansanan ito, ay pilit siyang lumalaban sa hamon ng buhay. Hindi ka ba napapagod, Samuel? Abay nakita kitang nagtatabas ng damo sa bukid ni Asyong kaninang umaga. Ngayon ay eto ka naman at nagtitinda ng panggatong. Saad ni Aling Tale kay Samuel na ngayon ay 21 taong gulang na. Napapagod din ho, Aling Tale. Pero kailangan pong kumilos. Mahirap naman hong mamalimos. Baka lalo lang akong pintasan ng mga tao. Naku, iho, tama ka dyan. Pero tignan mo, kung sino pa ang mga pintasero at pintasera, sila ang mga tamad sa buhay. Oh, eto ang bayad ko sa dala mong kahoy. Salamat ho, Aling Tale. Ay, teka ho. Sobra po ang bayad nyo. Pinasobrahan ko talaga yan. Natutuwa kasi ako at napakabait mong tao. Marami hong salamat, Aling Tale. Isang araw ng linggo, nang maisipan ni Samuel ang magsimba sa bayan. Maaga pa lang ay nagbihis na ito at nag-almusal at sinimulan na ang paglalakad patungo sa bayan. Malapit na siyang makalabas sa bukana ng sityo nang madaanan niya ang grupo nila Pidyong na nag-iinuman sa isang tindahan. Hindi siya tumitingin at pilit niyang binibilisan ang paglalakad upang maiwasan sina Pidyong. Ngunit hindi siya nakatakas sa mga ito. Boss, si Kuba at mukhang may lakad yata. Todo bihis eh. Oo nga no, ayos. Buo na naman ang araw ko nito. May mapagtritripan na naman ako. Tumayo si Pidyong at nilapitan si Samuel. Oy Kuba, saan ang punta mo todo forma ka ngayon, ha? Magsisimba lang ako, Pidyong. Simba? Kahit anong gawin mong panalangin, hindi na maitutuwid ang likod mo at hindi ka nagugwapo. Hindi na lamang sumagot si Samuel at muli na itong naglakad. Abat bastos ka ha? Kinakausap pa kita, lalayasan mo na ako? Etong dapat sa'yo. Malakas na tinadyakan ni Pidyong si Samuel, dahilan upang mapasubsob ito sa maputik na daan. Nagtawanan palalo ang grupo nang makita nilang nadumihan ang damit ng pobreng binata. Yan! Mas bagay na sa iyo ngayon ang damit mo. Sige, magsimba ka na. Taong may punso sa likod. Tumayo si Samuel, walang imik at naglakad paalis. Iniwan niyang nagtatawanan ang grupo ni Pidyong. Imbis na umuwi, ay nagtuloy siya sa pagsisimba. Sa pagdating niya sa simbahan, ay dumiretso siya sa isang sulok at doon nakatayong nakinig ng misa. Matapos ang misa, ay naglabasan na ang mga tao. Ang iba na may kaya sa buhay ay nakipag-usap pa sa pari. Habang naglalabasan ang mga tao, ay isang madungis na matandang babae ang namamalimos. Ngunit imbis na bigyan iyon ng mga tao, ay iniiwasan pa ang matanda. Halatang nandidiri ang mga ito. Ang iba pa sa mga tao ay nagsasalita pa ng hindi maganda sa matanda. Nakita iyon ni Samuel, kaya nilapitan niya ito at inabutan ng konting bariyang meron siya sa bulsa. Nagpasalamat naman sa kanya ang matandang babae. Nang minsan muli siyang nagsimba, ay nakita niyang muli ang matandang babaeng namamalimos. Ngunit sa pagkakataong ito, ay may ilang kabataang pilit na inaagaw sa matanda ang isang lata kung saan nakalagay ang mga sentimong nalimos nito. Walang pagdadalawang isip na lumapit si Samuel at sinita ang mga kabataan. Hoy! Anong ginagawa nyo? Bakit nyo kinukuha ang pera ni Nanang? Sigaw ni Samuel. Napalingon naman ang mga kabataan at nakita siya ng mga ito at nagtawanan. Si Kuba lang pala eh. Oy Kuba, huwag kang makialam dito kung ayaw mong magulpi. Hindi tama ang ginagawa nyo. Pati ba naman matanda? Hindi nyo na iginalang? Aba, para din palang pare itong si Kuba eh.
Pakialamero na, balak pa yatang manermon. Tara mga tropa, bigyan nga natin ng leksyon ang kubang ito. Pinagtulungan nilang bugbugin si Samuel. Mabuti na lamang at may napadaang mga tanod at natakot ang mga kabataan nang sigawan sila. Iniwan nila si Samuel na dumudugo ang nguso at kilay nito. Ayos ka lang ba? Pagtatanong ng tanod kay Samuel. Opo, marami pong salamat. Sige, umuwi ka na. Pasalamat ka't napadaan kami. Kung di, mas malala pa dyan ang aabutin mo sa mga batang yon. Mga luko-luko talaga sa lugar na ito ang mga batang yon. Pagdating ni Samuel sa bahay, ay diretso siyang nagtungo sa kanyang silid at nahiga siyang umiiyak. Nay, Lolo, sana kunin niyo na ako. Kung saan man kayo naroroon, hirap na ako sa mundong ito. Sa mundong puno ng mapanghusgang mga tao. Patuloy ang kanyang pag-iyak hanggang sa hindi na niya namalayan na nakatulog na siya. Kinabukasan, isang balita ang gumulantang sa buong sityo. Isang pamilya ang natagpo ang patay sa loob mismo ng sarili nilang tahanan. Ayon sa pag-iimbestiga ng mga pulis, ay malabong pagnanakaw ang motibo dahil wala silang nakikitang pwersahang pinasok ang bahay. Iisa din ang lugar ng mga sugat ng biktima. Ito ay ang mahabang hiwa sa kanilang leeg. Said ang mga dugo, ngunit walang tulo sa sahig, at may marka din ng nakapabaliktad na krus sa noo ng bawat miyembro ng pamilya. Ano ho kaya ang gumawa nito, mamang pulis? Pagtatanong ng isang matanda. May tsorya kaming gawa ito ng isang kulto, dahil na rin sa iniiwang marka sa kanilang mga noo. Kaya lahat kayo ay pinapaalalahanan namin na mag-iingat. Iwasan nyo na ang basta na lang nagbubukas ng pinto kung may kakatok sa 10 oras na ng gabi. Diyos ko po, ano na bang nangyayari dito sa ating sityo? Ano pa kaya ang ibang trahedya ang susulpot? Uwi ka ng matanda. Sa paggising ni Samuel, naghanda na agad itong tumungo sa gubat upang maghanap ng ligaw na prutas na maaari niyang makuha at ibenta. Tulad ng saging, guyabano, santol, at maging labong at iba pa. Habang binabaybay ni Samuel ang masukal na daan patungo sa loob ng gubat, ay pasipol-sipol pa ito. Halatang walang kaalam-alam sa kung ano ang nangyayari sa kanilang lugar. Nang makapasok na siya sa gubat, ay inumpisahan na niya ang paghahanap ng maaari niyang makuhang prutas. Patuloy siya sa paglalakad habang palingalinga sa paligid. Nang walang ano-ano'y nakarinig siya ng mga bulungan na nagmumula sa likod ng nagtataasang talahib. Napahinto ang binatang kuba at sinubukang pakinggan kung totoo ngang pagbubulungan ng tao ang kanyang narinig. Ngunit bigla namang tumahimik ang paligid. Mga huni ng ibon at tunog ng nagkikiskisang mga dahon sa puno na lamang ang maririnig. Nagkibit balikat na lamang si Samuel at muling ipinagpatuloy ang paghahanap ng mga ligaw na prutas. Malalim na ang kinaroroonan niya sa loob ng gubat. Nang makarinig naman siya ng boses na parabang nahihirapan. Boses iyon ng isang matandang babae. Agad siyang tumakbo palapit sa lugar kung saan niya naririnig ang boses. Hanggang sa makita niya ang isang matandang babae. Nakadapa ito sa lupa at may nakadagang malaking kahoy sa paa nito. Agad niyang nilapitan ang matanda. Lola, huwag kang gagalaw para hindi lalong dumagan sa inyo ang kahoy. Hahanap lang ho ako ng pwede kong magamit na pangangat sa nakadagan sa inyo. Sandali lang ho. Saad ni Samuel at nagmamadali na itong naghagilap ng sanga ng kahoy. Lola, pag sinabi kong gapang, gumapang kayo. Paalis sa ilalim ng malaking kahoy na nakadagan sa inyong mga paa. Tumango naman ang matandang babae bilang pagtugon sa sinabi ni Samuel. Nang maiayos ni Samuel ang isang sangang may kalakihan,
ay buong lakas niya itong nilambitinan. Lola, ngayon na! Gapang na ho kayo! Sa pag-angat ng malaking kahoy, ay gumapang na ang matanda at nakawala ito sa nakadagang puno. Maraming salamat, iho. Mabuti na lamang at naligaw ka sa lugar na ito ng gubat. Ano ba ang iyong ginagawa dito? Naghahanap ho ako ng mga ligaw na bungang kahoy, Lola, para ho pangkain. At yung iba, ibebenta ko para pambili ko ho ng ibang pangangailangan. Kayo po, Lola, bakit kayo narito? Ano hong ginagawa niyo dito? Hinahanap ko kasi ang aking pusa. Kaso hindi ko na siya nakita. Siya nga pala, Samuel. Diretsuhin mo ang daan na ito at kumanan ka pagdating mo sa dulo. Doon ay marami akong nakitang prutas. Talaga ho? Sige po at pupuntahan ko. Ngunit sa paglingon ni Samuel sa matandang kausap, ay wala na ito. Nagtatakang napakamot ng ulo ang binata. Paanong nangyari yun? Nabigla na lang nawala ang matanda. Hindi kaya siya multo? Pero bakit siya naipit ng kahoy kung isa siyang multo? Bahala na. Hindi ko lang siguro napansin kung saan siya nagdumaan. Pupuntahan ko na lang ang sinabi niyang lugar na marami daw prutas. Bulong na lamang ni Samuel at naglakad na itong tinungo ang itinuro sa kanya ng matanda. Nang marating niya ang lugar, ay labis na namangha ang binata dahil hitik sa bunga ang mga punong kahoy na naroon. At bukod sa magaganda ang bunga, ay malalaki pa. Tuwang-tuwa si Samuel habang siya ay pauwi, bit-bit ang mga nakuhang prutas. Habang siya ay naglalakad pauwi, ay doon niya lang naisip na kamukha ng matandang babae ang matandang kanyang tinulungan noon sa harap ng simbahan. Siya rin kaya yon? O kambal niya kaya? Magkamukha kasi sila eh. Ano ba ito? Nananaginip ba ako? Hoy Samuel, gigising ka. Uwi ka ni Samuel habang sinasampal nito ang kanyang pisngi. Aray, hindi ako nananaginip. Totoo ang lahat kasi nasaktan ako sa sampal ko eh. At dahil kabisado ni Samuel ang gubat, ay siya shortcut na daanan na siya dumaan. Ang daan na iyon ay siya lamang ang nakakaalam. Habang siya ay paika-ikang naglalakad, ay nagulat siya nang madaanan niya ang isang may kalakihang tila kamalig. Napahinto pa siya at pinagmasdan iyon. Oh, bakit biglang nagkaroon ng ganito dito? Kamakailan lang ay wala pa ito. May pagtataka niyang wika. Nang makauwi na ng bahay si Samuel, ay agad na niyang ibinukod ang mga prutas na kanyang ibebenta at pangkain-kain. Ayan, nakahiwalay na ang ibebenta ko para bukas. Muling sumapit ang gabi. Tahimik na ang kapaligiran sa buong sityo. Ang mga tao ay nasa loob na ng kanilang tahanan. Maaga ring nagsara ang mga tindahan. Sa gitna ng tahimik na daan ay 5 figura ang makikitang marahang naglalakad. Sila ay nakasuot ng purong itim na kasuotan. Mga kasuotang ginagamit ng mga praile noong panahon ng Kastila. Nang marating nila ang kabahayan, ay inisa-isa nilang kinakatok ang bawat pintuan. Kailangan nating makumpleto ang dugo na siyang bubuhay sa ating mahal na pinunong si Suhor. Bago matapos ang kabilugan ng buwan, dapat ay kumpleto na ang katawan ng pinunong Suhor. Wika ng pinaka-leader. Ang sariwang dugo ng tao ang siyang bubuhay sa pinuno. Sariwang dugo ng tao. Sariwang dugo ng tao. Tugon naman ng ilan nitong mga miyembro. At dahil nabigyan na ng babala ang mga tao sa sityo, ay walang nagbubukas sa mga pinto. Mukhang alam na ng mga tao ang tungkol sa atin, pero hindi pwedeng maunsyame ang paggising sa pinuno. Kung kailangang puwersahin ang mga tao, ay gagawin natin. Saad ng pinakalider, habang matalim na nakatitig sa isang bahay. Ano?
Puwersahin na ba natin? Tanong ng isa sa mga kasamahan nito. Hindi nagsalita ang leader, ngunit tumango ito bilang pagtugon. Hindi na nag-aksaya ang kanyang mga kasamahan at pilit nilang pinasok ang bahay. Isang malakas at mahabang sigaw ang pumunit sa katahimikan ng gabi. Kinabukasan, maaga pa lamang ay nagkakagulo na ang mga taga-sityo. Puno ng tao ang harapang bahagi ng bakuran ng nabiktimang sinasabing kulto. Tulad ng dati, may mahabang hiwa ang liig ng dalaga, said ang dugo at may ukit ng nakabaliktad na krus ang noo nito. Nang araw na iyon, ay makikita namang naglalakad ng paika-ika si Samuel habang bitbit ang isang basket na puno ng magagandang prutas. Napahinto siya sa tapat ng bahay at nagtatakang napatitig sa mga taong panay ang bulungan. Dahil sa kuryosidad ay lumapit siya upang alamin kung ano ang kaganapan. At sa kanyang paglapit ay nagtayuan ang kanyang mga balahibo sa katawan nang marinig ang kaawa-awang sinapit ng isang dalaga. Hindi na rin siya nagtagal doon. Kailangan kasi niyang ibenta ang dalang prutas para makabili siya ng kahit isang salop ng bigas at konting pang-ulam. Muli na siyang naglakad at nag-umpisang isigaw ang inilalako niyang prutas. Biglang napahinto si Samuel nang matanawan niyang makakasalubong niya ang grupo ng kababatang madalas mambuli sa kanya. Mabilis siyang pumihit patalikod. At nang akmanan niyang ihahakbang ang kanyang paa, ay narinig niya ang isang malakas na pagtawag sa kanya ng mga buli. Hoy! Samuel Kuba! Huwag ka nang tumakbo! Oras na tumakbo ka! Yari ka sa amin! Wika ni Luis, ang tumatayong lider ng mga buli. Nang makalapit sina Luis, Ayan, ganyan! Matuto kang sumunod! Ano ba yung laman ng bayong mo? Patingin nga! wika ni Luis at agad nitong hinablot ang bayong. Ibebenta ko ang mga yan, Luis. Pambili ko ng pagkain. Loko ka pala eh. Bakit? Anong palagay mo sa amin? Tulad mong walang pera? Ha? Uy, araw-araw kaming binibigyan ng pera ng mga magulang namin. Hindi tulad mong wala ng magulang na nag-aalaga. Sige mga tropa, pumili na kayo kung anong gusto nyo dyan sa mga prutas. Basta't babayaran nyo ha, Luis. Abat makulit ka rin, Kuba, ano? Alam mo, mabuti pa ay lumayo-layo ka ng konti sa amin. Nakakawalang gana sa pagkain ng mukha mo eh. Wika ni Luis at nagtawanan ang mga kasamahan niya. Bahagya namang lumayo si Samuel. Nang matapos makain ng grupo ang prutas na naibigan nila, ay mabilis nang nagtakbuhan ang mga ito at hindi binayaran si Samuel. Ilista mo na lang yan sa tubig. Goodbye, Kuba. Sigaw pa ni Luis habang papalayo. Hoy! Bumalik kayo rito! Mga siraulo talaga kayo! Sigaw ni Samuel at dinampot na nito ang basket na may laman pa namang prutas. Maluha-luha si Samuel habang naglalakad. Masama ang kanyang loob sa ginawa ng kanyang mga kababata sa kanya. Darating din ang araw na parurusahan kayo ng Diyos. Bulong na lamang ni Samuel. Sa mga oras na iyon, ay walang kaalam-alam si Samuel na pinagmamasdan siya ng matandang 2 beses na niyang natulungan. Habang naglalakad siya, ay biglang lumapit sa kanya ang isang magandang babae. Kuya, binebenta mo ba ang mga prutas? Tanong nito sa kanya. Natulala si Samuel nang makita ang babaeng nagtanong. Noon lang kasi siya nakakita ng sobrang gandang babae. Uy kuya, tinatanong ko kung ibinebenta mo ba ang mga prutas? Oo miss. Bibili ba kayo? Hindi ho. Wala ho akong pera. Pero gusto ko sana yung mangga. Parang ang sarap-sarap kasi. Pwede ho bang mahingi ko na lang yung isa? Naglilihi lang ho ako. Ganun ba?
Oo naman. Walang problema. Mahirap naman kung hindi mo makakain ang gusto mo. Baka pumangit ang anak mo. Natawa ang babae sa sinabing iyon ni Samuel. Iniabot niya sa babae ang pinakamalaki at may pinakamakinis na balat ng mangga. Eto miss, yan ang pinakamagandang mangga. Para maganda ang iyong magiging anak. Naku, salamat kuya. Napakabait mo. Uwi ka ng babae at nagpaalam na ito. Samantala, sa kagubatan ay patuloy ang pagdarasal ng mga kalalakihan sa loob ng isang malaking kubo. Nakapaikot ang mga ito at sa gitna nila ay isang butot balat na bangkay ang nakahiga sa ibabaw ng batong lamesa. Habang bumibigkas sila ng orasyon, ay dahan-dahang pinapatakan ng lider ng sariwang dugo ang pinakabunganga ng bangkay. At sa bawat patak ng dugo ay unti-unting nabubuhay ang mga ugat sa katawan ng bangkay. Kasabay sa pagtatapos ng orasyon, ay ang pagkaubos naman ng dugong ipinapatak nila. Malapit nang magising ang ating pinuno. Mamayang gabi ay kailangan na nating makakuhang muli ng sariwang dugo ng birhen. Wika ng tumatayong lider. At sa oras na siya ay magising, hindi lang ang sityong ito ang paghaharian natin, kundi ang buong bayan. At tayo rin ay magtataglay ng buhay na walang hanggan. Wika nito. Muling sumapit ang gabi. Mas naging maigting ang pag-iingat ng mga tao. Ang mga tanod ay umiikot na rin sa bawat daan sa sityo Malasugi. Mga kasama, talasan niyo ang inyong mga mata. Baka nasa paligid lang ang grupo ng kulto na responsable sa patayang nagaganap dito sa ating sityo. Uwi ka ng isang tanod sa kanyang mga kasamahan. Nagsimulang magtahulan ang mga aso. Mga tahulang na uwi sa pag-aalulungan. Mga kasama, sa kabilang kanto nanggagaling ang ingay ng mga aso. Baka naroon ang hinahanap natin. Tara, bilisan nyo. Baka ngayong gabi na natin mahuhuli ang mga kultong pumapatay dito sa sityo. Madali kayo! Mabilis ang ginawang pagtakbo ng mga tanod. Nang marating nila ang kabilang kanto, ay inabutan nila ang grupo ng kulto sa harap ng isang bahay. Hoy! Sino kayo? At ano ang binabalak nyo sa bahay na yan? Sigaw ng tanod. Hindi kumilos ang mga kalalakihang nakadamit ng itim. Nanatili lamang silang nakatayo habang nakatalikod sa mga tanod. Sige mga kasama, damputin na natin ang mga ito at ikulong natin sa barangay at kinabukasan ay ililipat natin sa munisipyo. Hawak ang kanilang mga batuta ay nilapitan ng mga tanod ang 5 kalalakihan. Ngunit paglapit nila ay sabay-sabay na humarap ang mga ito. Hawak ang matatalim nilang bolo at sa isang iglap, agad nilang pinagtatatataga ang mga tanod. Ilang saglit lang at duguan ng nakahandusay sa lupa ang mga alagad ng sityo. Matapos mapas lang ng kulto ang mga tanod, ay puwersahan na nilang pinasok ang bahay ng kanilang bibiktimahin. Sa loob ng bahay ay sapilitan nilang inaagaw ang isang 15 anyos na dalaga. Ngunit lumalaban ang mga magulang nito. Sumisigaw sila at humihingi ng tulong, pero walang kapitbahay ang naglakas loob na sila ay saklolohan. At makaraan lang ang ilang sandali ay pumalit ang nakakabinging katahimikan. Sa wakas, ang panghuling dugo ng birhen ay nasa atin na. At ngayong gabi, ang pinunong si Suhor ay muli nang mabubuhay. Tara na mga kapatid, at gisingin na natin ang ating Panginoon. Ano kayang ingay yun? Ano kaya ang nangyayari? Tanong ni Samuel sa sarili habang nakatanaw sa mga kabahayan. Nang walang ano-ano'y nakakita siya ng liwanag na nagmumula sa kakahuyan. Nanlaki ang kirat na mata ng binata sa kanyang nakita. Akma na siyang papasok sa bahay nang tawagin siya ng isang tinig. Samuel! Saad ng tinig.
Dahan-dahang lumingon si Samuel at laking gulat niya nang makita ang matandang madalas niyang tulungan. Nababalot iyon sa puting liwanag. Huwag kang matakot, Samuel. Lola? Kayo ba yan? Patay na ba kayo? Bakit nagliliwanag ang katawan mo? Dahan-dahang lumutang palapit sa kanya ang matanda. At habang lumalapit ito kay Samuel, ay unti-unting nagbabago ang anyo nito. Nang makalapit ito sa binatang nanginginig sa takot, ay isa na itong napakagandang babae. May pakpak ito na parang paru-paro at blandi ang buhok na napapatungan ng tila gintong korona. Isa kang diwata? Oo, Samuel. Matagal na kitang sinusubaybayan at sinusubukan. Hindi ako nagkamali sa iyo. Ikaw ang taong kailangan ng sidyong ito upang maging tagapagligtas. Hindi ko po maunawaan ang ibig niyong sabihin. Ikaw ang napili upang maging tagapagtanggol. Ikaw ang aking bibigyan ng isang kapangyarihan upang puksain ang paparating na kampon ng dilim. Paano? Sa kalagayan kong ito? Tanggapin mo ang maskarang ito. Ano ang gagawin ko dito? Sa tuwing suot mo ang maskara, ay magkakaroon ka ng kapangyarihan. Magbabago ang iyong anyo na kahit sino ay hindi ka makikilala. Gamitin mo ang maskara upang lipulin ng mga masasama. At ito si Tikatok, ang kabayong makakasama mo. Lalabas lang siya pag suot mo ang maskara. Napalingon si Samuel sa itinuturo ng diwata at nakita niya ang isang napakagandang kabayo. Matingkad ang kulay itim nitong balat at gintong buhok sa ulo at batok. Ngunit sa muling paglingon ni Samuel sa diwata, ay wala na ito sa kanyang harapan. Ang diwata ay mabilis nang naglaho. Habang pinagmamasdan ni Samuel ang maskara sa kanyang kamay, ay bigla siyang nakarinig ng malalakas na pag-alulong ng mga aso. Kasabay nun ay ang malamig na simoy ng hangin na nagmumula sa gubat. Nagmadali nang pumasok ng bahay ang binata. Nang nasa loob na siya ng bahay, ay muli niyang pinagmasdan ang hawak na maskara. Isa iyong itim na maskara na gawa sa balat ng hayop, at naalala niya ang sinabi ng nakausap na diwata. Sinubukang isuot iyon ni Samuel, at paglapat ng maskara sa kanyang muka ay biglang nagbago ang kanyang anyo. Nawala ang bukol sa kanyang likod. Nagkaroon siya ng kakaibang kasuotan na sa pagkawari ni Samuel ay gawa pa ang tela at disenyo sa ibang lugar. Agad siyang humarap sa maliit na salamin na nakadikit sa dingding, at laking gulat niya sa nakitang pagbabago ng kanyang itsura. Natuwa man si Samuel ay nanaig pa rin ang kanyang takot. Agad niyang hinubad ang maskara at itinago sa loob ng isang lumang aparador at nahiga na sa kanyang papag. Habang nakahiga, ay iniisip niya kung totoo nga ba ang lahat ng yun. Hanggang sa di niya namalayang nakatulog na pala siya. Kinabukasan, habang naglalakad patungo sa bahay ng isang kasityo na magpapalinis ng bakuran, ay isang bahay muli ang nakita niyang puno ng tao ang bakuran, at mababakas ang takot sa muka ng mga taong naroon. Lumapit siya at nakiosyoso. Doon niya napag-alaman na isang dalagita na naman ang pinatay ng sinasabing kulto. Napaantanda si Samuel at agad na ring umalis. Pagdating ni Samuel sa bahay ni Mang Asyong, "Oh, nandito ka na pala, Samuel." Wika ni Mang Asyong. "Oho, Mang Asyong, siya nga ho pala. Nadaanan ko ang bahay nila, Aling Cora, at nakita kong namatay ang anak nilang dalaga." "Ah, oo.
Nabiktima nung sinasabi nilang kulto. Ay nako, nakakatakot ang grupong iyon. Kaya ikaw, Samuel, mag-iingat ka. Lalo't mag-isa ka lang sa iyong bahay at malayo ka sa mga kapitbahay. Sana naman kasi ay may dumating na isang taong tutulong sa atin, yung taong kayang puksain ang grupong iyon. Bakit ho? Hindi ba kaya ng mga pulis na puksain ang kulto? Kaya naman, pero hindi naman sila kumikilos. Hindi tuloy masabi kung hindi pa sila naniniwala o naduduwag sila. Pero tungkulin ho nilang sugpuin ang gumagawa ng krimen. Ay naku iho, mahirap nang magsalita. Siya, sige na, umpisahan mo na ang magtabas nang makatapos ka ng maaga para di kagabihin sa pag-uwi. Sige ho, Mang Asyong. Samantala, sa gubat ay nagdiriwang na ang grupo ng mga kulto dahil sa wakas ay matagumpay nilang nabuhay ang kanilang pinuno. Salamat sa inyong mga tapat kong alagad. Dahil sa loob ng 100 taon kong pagkakahimlay, ay muli na akong bumangon. At bilang gantimpala ko sa inyo, sa inyong katapatan, ay bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Uwi ka ni Suhor na ikinatuwa naman ng kanyang mga alagad. Pinapila niya ang mga ito at isa-isa niyang kinagat sa leeg upang maisalin ang kamandag ng isang aswang sa kanila. Ngayong ganap na kayong kauri ko, ay humanda kayo at mamayang gabi, kayo ay magpapakasaya sa sariwang dugo ng mga tao. Alas 5 ng hapon nang magpaalam si Samuel kay Mang Asyong. Mang Asyong, tapos na ho ang pinapalinisan nyo. Ay, salamat Samuel. O ito ang bayad iho. Malapit nang magtakip silim Samuel. Magmadali ka nang umuwi para makaiwas ka sa disgrasya. Marami hong salamat, Mang Asyong. Dahil may kalayuan ang lokasyon ng bahay ni Samuel at may kabagalan din sa paglalakad ang binata, ay inabot ito ng takip silim sa daan. Habang binabaybay niya ang mabato, maalikabok at madamong daan, ay napansin niya sa kalayuan ang grupo ng kalalakihang naglalakad pasalubong sa kanya. Baka sila ang napapabalitang kulto. Mahinang wika ni Samuel. Agad siyang pumasok sa makakapal at matataas na talahib sa gilid ng daan at doon siya nagkubli. Habang hinihintay ni Samuel ang pagdaan ng mga kalalakihan, ay napansin ng binata ang biglaan at maraming pagbabago sa paligid. Tulad na lamang ng biglaang paghinto ng mga huni ng panggabing insekto, ang pag-alinsangan ng paligid at ang malalim na alulungan ng mga aso sa kalayuan na siyang nagpapatayo sa mga balahibo ni Samuel. Sa pagdaan ng grupo sa tapat ng pinagtataguan ng binata, ay dinig niya ang mahina nilang boses na parang nagdarasal. Ngunit hindi pamilyar kay Samuel ang bawat katagang lumalabas sa kanilang mga bibig. At dahil sa uri ng kanilang kasuotan, ay tanging ang kamay lang ng mga ito ang nakita ni Samuel. Nagtaka pa ang binata dahil napansin niyang hindi normal ang kulay ng kanilang balat. Bukod sa maputla ang mga ito, ay may pagkaberde iyon at parang may pinong kaliskis din siyang napansin. Napatakip siya ng bibig habang nanlalaki ang kanyang mga matang nakatitig sa dumadaang kalalakihan. Nanatiling tahimik si Samuel sa kanyang pinagkukublihan. Nang sa tansya niyang malayo na ang mga iyon, ay dahan-dahan siyang lumabas mula sa talahiban. Nang makitang wala na nga ang grupo, ay mabilis na siyang kumaripas ng pagtakbo pauwi. Hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang malalakas na sigawan sa mga kabahayan sa sityo. Saglit siyang napahinto habang pinapakinggan
ang nakakakilabot na hiyawan. Diyos ko, ano kaya ang nangyayari? Bulong ng binata at mabilis na muli siyang tumakbo. Nang makarating siya sa kanyang bahay, ay mabilis niyang isinara ang mga bintana at pinto ng munti niyang dampa. Nagtalukbong siya agad ng kumot sa loob ng kanyang silid. Nasa ganun siyang sitwasyon nang marinig niya ang isang pamilyar na tinig. Samuel, kailangan ka ng iyong mga kasityo. Huwag mong ipagkait sa kanila ang tulong. Hindi ko kayang maging bayani. Pasensya na po kayo, Diwata. Hindi ko kaya. Iba na lang ang pipiliin nyo. Ngunit ikaw ang nagtataglay ng katangiang kailangan ng maskara, Samuel. Ikaw ang itinakda ng panahon. Huwag mong hayaang manaig ang kasamaan. Pawisang napabalingkwas ng bangon si Samuel at pagtingin niya sa paligid ng kanyang silid ay nakita niyang sumisilip na ang liwanag ng araw sa maliliit na butas ng dingding. Nagkaroon ng kalituhan ang binata. Hindi niya maintindihan kung isa lang bang panaginip ang lahat o isang katotohanang pilit niyang tinatakasan. Upang makasiguro ay dali-dali siyang nagtungo sa sityo at sa kanyang pagdating ay nadatnan niya ang ilang pamilyang nagluluksa. Mga magulang na nawalan ng anak at mga batang nawalan ng magulang. Ang mga bulungan ng tao na nagsasabing dinukot ng halimaw ang kanilang sanggol at dalagang anak ay tila barenang bumabaon sa magkabilang tenga ni Samuel. Ang mga bangkay na dugo ang nakahandusay sa lupa ay parang matutulis na kukong bumabaon sa kanyang dibdib. Ang mga eksena sa paligid ay naging kasangkapan upang manariwa sa kanyang alaala ang sinapit ng pinakamamahal niyang ina na naging dahilan din ng kamatayan ng kanyang abuelo. Malungkot na umuwi si Samuel, bitbit ang pag-uusig ng kanyang konsensya. At sa kanyang isip, isang kataga ang paulit-ulit na bumubulong. Duwag ka, Samuel, duwag ka. Sa muling paglatag ng dilim sa sitio Malasugi, ay iisang takot ang bumabalot sa bawat residente ng sityo. Ang takot sa anino ng kamatayan na gumagapang at kumakatok sa bawat pintuan ng kabahayan. Ang tunog ng bawat orasan ay tila bangungot na umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Hanggang sa isang nakakakilabot na alulong mula sa masukal na gubat, ang tila bumasag sa katahimikan ng paligid. Kasunod ng umaalingaw-ngaw na alulong ay ang mabilis na tunog ng dumadagundong na yabag. Ang mga tunog na iyon ay iisa lamang ang kahulugan para sa mga taong nakatira sa sitio Malasugi. Ito ay ang paparating na kamatayan. Nag-umpisang bumulong ng panalangin ang bawat magulang habang mahigpit nilang yakap-yakap ang kanilang mga supling. Ang iba ay nanginginig ang mga kamay habang mahigpit na hawak ang gulok na kumikislap ang talim. Mga magulang na handang ibuwis ang kanilang buhay para sa kaligtasan ng kanilang mga anak. Muling pumailan lang sa dilim ang alulong ng isang nilalang na tila nagbibigay hudyat sa mga papasugod na kampon ng kadiliman. Kasabay ng alulong na iyon ay ang pag-alingaw-ngaw ng huni ng isang mandirigmang kabayo. Hiya! Bilisan natin, Tikatok, bago pa mag-umpisang manalasa ang mga aswang sa sityo. Hiya! Nang gabing iyon ay hindi na sigawan ng nahihirapang tao ang maririnig sa sityo Malasugi, kundi atungal at angil ng mga aswang na pilit nilalabanan ang isang maskaradong tagapagligtas. Ang takot ng tao ay napalitan ng pagtataka at halos sabay-sabay na sumilip upang masaksihan ang nangyayari sa labas ng kanilang tahanan. Mula sa liwanag ng buwan ay kitang-kita nila
Ang isang lalaking nakasakay sa kabayo at matapang na lumalaban sa mga aswang. Ang matalim nitong espada ay walang kahirap-hirap na pinuputol ang leeg ng aswang na tinatamaan. May mga kamay na lumilipad sa ere at mga ulong gumugulong sa lupa. Sa gitna ng mainit na labanan ay 2 aswang ang nagpasyang tumakas. Kailangang malaman ito ni Pinuno ang tungkol sa maskarado dahil isa siyang hadlang sa plano ng Pinunong Suhor. Ilang sandali pa ang lumipas at humupa na ang ingay. Nagkalat sa daan ang putol-putol na katawan ng mga aswang. Ipinapangako ko, simula ngayong gabi, wala ng tao ang masasaktan sa Sitio Malasugi. Wika ni Samuel sa kanyang isip. Tara na tikatok, hiya! Pagsapit ng kinabukasan ay nagkalat sa daan ang mga naabong katawan ng aswang. Singbilis ng kidlat na gumapang ang balita patungkol sa maskarado. Sa tindahan ni Aling Tale ay nadatnan ni Samuel na pinag-uusapan ng ilang kalalakihan ang kaganapang iyon kagabi. Sa wakas, dininig din ng Panginoon ang ating panalangin. Binigyan niya tayo ng tagapagligtas. Totoo ang sinabi nyo, Mang Isko. Ngayong may isang maskaradong lalaban sa mga aswang, ay magiging ligtas na ang mga tao dito sa sityo, lalong-lalo na ang mga bata. Pero sino kaya ang misteryosong lalaki ang nasa likod ng maskarang iyon? O Mang Isko, bakit kayo nakatingin kay Samuel? Malabo namang si Samuel yung maskarado dahil diretso ang likod nun. Si Samuel na naman ang nakita nyo. Nananahimik yung tao. Kaya pinaparusahan tayo dahil sa mga ganyang pag-uugali. Biro lang naman ho yun, Aling Tale. Di ba Samuel? Tumango naman ang binata at ngumiti. Sabay umalis na rin matapos makuha ang bayad ni Aling Tale sa kahoy na inihatid niya. Pinunong Suhor, isang misteryosong mandirigma ang biglang sumulpot at nagiging hadlang sa ating misyon na palaganapin ang kasamaan at padamihin ang ating uri. At sino ang pangahas na yun? Wala pong nakakakilala sa kanya dahil nakatago siya sa isang maskara. Kung sino man siya, ay kailangan niyo siyang burahin sa ating landas. Matagal kong hinintay ang muling pagkabuhay. Hindi ako papayag na mabaliwala lahat ang ating pagod dahil lamang sa isang maskarado. Nagpatuloy ang pagbabantay at pakikipaglaban ni Samuel sa mga aswang bilang isang maskarado. Walang ordinaryong aswang ang kayang tapatan ang kanyang kapangyarihang nagmumula sa maskara. At dahil sa dami ng aswang na nalagas, ay napilitang magpalamig ang mga kampon ng dilim sa pananalakay sa Sitio Malasugi. Dumayo ang mga ito sa mga karatig na sityo upang doon maghasik ng lagim at kumuha ng bago nilang magiging kauri. Babalikan natin ang maskarado sa oras na handa na tayo. Sa ngayon ay puntiryahin muna natin ang mga lugar na mahihina. Lipulin niyo ang malalakas at dalhin sa akin upang maisalin sa kanila ang aking kamandag, ang kamandag ng isang aswang. Pansamantalang naging payapa ang bawat gabi sa Sitio Malasugi. Walang aswang ang sumasalakay tuwing lumalatag ang dilim. Dito naman naharap ni Samuel na turuan ng leksyon ang mga binata at kabataang pasaway sa lipunan. Ang grupo ni Luis at Pidyong na siyang responsable sa mga kaguluhan sa sityo tuwing nalalasing ang mga ito. Ang ginagawa nilang pangungutong at pambubuli sa mga mas mahihina sa kanila ay sinupil ni Samuel. Maawa ka sa amin, maskarado. Ipinapangako ko, magbabago na kami. Siguruhin nyo, dahil lagi akong nakabantay sa bawat kilos nyo. At upang magtanda kayo,
ay ilalagay ko ang tatak ko sa inyo. Gamit ang tulis ng kanyang espada, ay iniukit ni Samuel ang letter S sa dibdib ng bawat binata. Matapos siya sa grupo ni Luis, ay isinunod naman nito sina Pidyong. At tulad sa grupo ni Luis, nangako din ang mga ito ng pagbabago at tinatakan din sila ni Samuel. Ang tatak na yan ay magsisilbing paalala na sa oras na gumawa kayo ng kalokohan ay nandito lamang ako. Wika ni Samuel. Matapos ang pagdidisiplina sa mga binatang pasaway, ay umalis na si Samuel. Habang papaalis ang binata, ay natatawa ito dahil nakita niya kung papaano ang takot sa mga muka ng madalas mangbuli sa kanya noong isa pa lamang siyang ordinaryong tao. Isang araw, isang matandang lalaki ang dumating sa sityo at sa tindahan ni Aling Tale kung saan nagkakaumpukan ang ilang kalalakihan ay nagmamakaawa ito. Parang awa niyo na mga Ginoo. Sabihin niyo sa akin kung saan matatagpuan ang taong tagapagligtas. Nabalitaan namin na dito lang siya naglalagi sa sityo Malasugi. Balot na ng kadiliman ang aming sityo. Laganap ang kasamaan ng mga aswang sa aming lugar. Kung magtatagal pa, ay mauubos na kami. Pasensya na ho kayo, Tatang. Hindi rin ho namin kilala ang misteryosong tagapagligtas. Wala ho ni isa ang nakakakilala sa kanya. Wika ng isang binata sa matanda. Ang tagapagligtas ay bigla na lamang sumusulpot. Wika naman ni Mang Isko. Ang usapang iyon ay narinig ni Samuel. Kasalukuyan niyang isinasalansan ang biniling kahoy ni Aling Tale ng mga sandaling iyon. Humanda kayo dahil kung saan kayo naroroon ay susundan ko kayo. Bulong ni Samuel sa sarili. Ang pamamayagpag ng mga aswang sa lugar na inaakala nilang mahina ay muling pinigilan ni Samuel. Dinayo niya ang mga sityo at pinaslang ang mga aswang na naghahasik ng lagim. Mas tumindi ang galit ni Suhor nang malaman iyon. Talagang kinakalaban ako ng maskaradong iyon. Sige, pagbibigyan ko siya. Ako mismo ang haharap sa kanya upang tapusin ang kanyang buhay. Bumalik sina Suhor sa sityo Malasugi. Habang tahimik na nagpapahinga ang mga tao, ay binigla nila ang pagsalakay. Biglang bumubukas ang mga pintuan dahil sa malakas na pagsipa ng mga aswang at agad nilang inaatake ang mga gulat at hindi nakahandang residente. Muling dumanak ang dugo ng gabing iyon na puno ng pagdaing ang sityo Malasugi. Habang ang mga aswang ay nagpiepesta sa kanilang mga biktima, ay bigla nilang narinig ang dumadagundong na yabag ng kabayo. Nagpakawala rin si Tikitok ng malakas na halinghing upang ipagbigay alam na paparating na ang tagapagligtas. Nagkatinginan ang mga aswang at agad silang naghanda. Mula sa dilim ay lumitaw si Samuel at Tikitok. Pinuno, siya ang maskaradong hadlang sa lahat ng inyong plano. Siya ang tumatayong tagapagtanggol ng mga tao. Kung ganon, ano pang hinihintay ninyo? Sugurin niyo siya at durugin! Umatake ang mga aswang na sinalubong naman ni Samuel. Sa bawat wasiwas ni Samuel ng kumikinang na espada ay gumugulong sa lupa ang napupugot na ulo ng mga alagad ni Suhor. Isang aswang ang hindi napansin ni Samuel at mula sa itaas ng mataas na puno ay tumalon ito kay Samuel. Dahilan upang mahulog sa kanyang kabayo ang binata at mabitiwan nito ang kanyang sandata. Habang nagpapagulong-gulong si Samuel at ang aswang na ayaw bumitiw sa pagkakakapit sa kanya, ay hinugot ni Samuel ang balaraw na nakasukbit sa kanyang baywang at magkakasunod na unday ng pagsaksak ang iginawad niya sa nilalang. Nang makita ng mga natitirang alagad ni Suhor na napatay ni Samuel ang kanang kamay ni Suhor, ay sumugod na rin ang mga ito. Ngunit hindi sila umubra sa bilis at lakas
Nataglay ni Samuel. Isa-isang pinabagsak ni Samuel ang mga alagad ni Suhor, gamit lamang ang balaraw. Sa huli ay nanatiling nakatayo si Samuel at masamang nakatitig kay Suhor. Ikaw, maghanda ka na, dahil ngayong gabi ay tatapusin ko na ang kasamaan mo. Baka inaakala mong tinayuan ako ng balahibo sa pinamalas mong lakas at tapang binata. Nagkakamali ka. Mga pipitsugin lamang na mga aswang ang napatumba mo. Ano pa palang hinihintay mo? Ihakbang mo na ang iyong mga paa, palapit sa akin, at ipakita ang iyong kakayahan. Hindi yung puro ka lang satsat. Abat talagang gusto mo akong subukan? Eto ang sayo. Sinugod ni Suhor si Samuel at nagsimula ang matinding labanan ng kabutihan at kasamaan. Parehong mabilis na nakakaiwas sa bawat malalakas na suntok ang dalawa, hanggang matsyempohan ni Suhor si Samuel at dumapo sa dibdib ng binata ang malabatong kamay ng aswang. Napaatras ng isang dipa si Samuel at napaluhod siya sa lupa. Ano ka ngayon? Akala mo ay uubra ka sa tulad kong pinuno ng kadiliman? Tumayo ka dyan! Tumayo si Samuel at pinahid ang dugo sa kanyang labi. Nagbigay siya ng pagngisi, sabay ang mabilis na atake kay Suhor. Tila isang ipo-ipong umiikot si Samuel at animo kidlat ang kanyang bilis. Sa kabila ng matalas na paningin ni Suhor, ay hindi niya magawang masundan ang kilos ni Samuel. At sa bawat pagdikit ni Samuel kay Suhor, ay isang malalim na sugat ang kanyang iniiwan. Ito ay para sa mga inosenteng tao na iyong binibiktima. At isang sugat sa tiyan ni Suhor ang iginawad ni Samuel. Para sa mga batang walang awa niyong kinikitilan ng buhay. At isang hiwa sa dibdib ang tinanggap ni Suhor. At ito ay para sa aking lolo Ruben. Napasa po si Suhor sa leeg upang pigilan ang sumisirit na dugo. Huminto si Samuel sa harapan ni Suhor. Nakatitig siya sa nanlalaking mata ng aswang. Handa ka na bang tanggapin ang para sa aking ina? Ang babaeng nagsakripisyo at nagbigay ng tunay na pagmamahal sa akin? Walang hiya ka. Sino ka? Ngumiti si Samuel at nagwika. Alam kong hindi ikaw ang pumatay sa kanya. Ngunit ikaw ang dahilan para siya ay paslangin ng iyong alagad. Kailangan ng mapalaya ang mga tao sa tulad mong halimaw. Tanggapin mo ito! Itinarak ni Samuel ang balaraw sa ilalim ng baba ni Suhor na tumagos sa bunbunan ng pinunong aswang. Bumagsak sa lupa si Suhor at unti-unti na itong nilamon ng baga kasabay ng kanyang mga alagad. Matapos ang nakakapagod at madugong sagupaan, ay tinawag ni Samuel si Tikatok. Habang sumasakay siya sa kabayo, ay naglabasan naman ang mga tao. Tuwang-tuwa ang mga ito at nagpasalamat sa binatang maskarado na kanilang tagapagligtas. Ginoo, maaari ba naming malaman kung sino ang aming tagapagligtas? Tanong ni Mang Isko. Tumitig si Samuel at nagwika. Tawagin niyo na lamang ako bilang alias Zorro. Tugon ni Samuel at mabilis na nitong pinatakbo paalis si Tikatok. Mula noon ang pangalang alias Zorro ay tumatak na sa isip ng mga tao bilang isang mabuti, matapang at misteryosong maskarado. Sa pag-uwi ni Samuel, ay muling nagpakita sa kanya ang diwata. Salamat Samuel at iniligtas mo ang sityo Malasugi sa kamay ng kadiliman. Salamat din po mahal na diwata sa pagtitiwala niyo sa akin at sa pagkakaloob ng maskarang ito. Hinubad ni Samuel ang maskara upang ibalik iyon sa diwata. Nagulat si Samuel dahil hindi na bumalik ang dati niyang anyo bilang kuba at pangit. Oo Samuel,
Dahil sa pagkakaroon mo ng mabuting kalooban, ay ginantimpalaan kita at mananatili ka na sa bago mong kaanyuhan. At ang maskara ay mananatili na sa iyo upang maipagtanggol mo ang iba pang mga ngailangan ng tulong. Walang mapagsidlan ang kasiyahang nararamdaman ni Samuel. Labis ang kanyang pasasalamat sa diwata at sa Diyos. Isang araw habang abala si Samuel sa pagluluto, ay may kumatok sa kanyang pintuan. At sa pagbukas niya, ay bumungad ang isang binatang matagal nang hindi niya nakita. Magandang araw sa iyo. Dito pa rin ba nakatira si Samuel? Oho, ako ho si Samuel. Ginoo, wag mo naman akong binibiro. Hindi yan ang itsura ng aking kaibigan. Dagul, ikaw na ba yan? Ikaw ba yan, Samuel? Anong nangyari at... Mahabang kwento, pare. Mabuti pa'y pumasok ka na muna at magkwentuhan tayo habang kumakain. Dahil mahabang istorya ang lahat. Wakas.